Aray. Elizar. Okay, ngayon, ano ang napapansin ninyo dito sa harap? Okay, litong kristal. Ang mga responsableng mamamayan. Ano pa? Ano pa ang inyong nakita or napansin sa harapan? Yes, little Patrick? Doktor. Yes, may mga doktor. Ano pa? May mga bombero. Ano pa? Pulis. May mga bahay. Oh, okay. Ngayon, ang inyong mga sagot ay tama. Ngayon, meron tayo dito mga bahay. Okay, ang mga bahay na ito ay magre-representa ng inyong grupo. Ang mesang ito ay ang unang pangkat. Ang mesang ito ay ang pangalawang pangkat. At ang mga nasa likod ay ang panghuling pangkat. Okay. Bawat pangkat ay may sariling bahay. At meron ditong nakikita ninyong mga tao. Sila yung mga tumutulong sa pamayanan. Ang ating chart ay tinatawag na ang mga responsableng mamamayan. Sa bawat sagot sa aking mga tanong ay makakuha kayo ng isang taong tumutulong sa pamayanan. Naiintindihan lang ba?
Okay, ngayon, gusto niyo ba? Ngayon, ano ang mga alituntunin sa ating sa ating loob ng silid-aralan? Yes, Little Maya siya. Makinig ng mabuti. Ano pa? Yes, Little Zine. Itaas ang kamay kung gusto mong sumagot. Yes, Little Carla. Igalang ang bawat kaklase. Ito ang mga alituntunin sa loob ng silid-aralan. Una, makinig ng mabuti. Makinig ng mabuti sa guro at sa nagsasalita. Hindi lang sa akin. Kung ang inyong mga kaklase ay sumagot, dapat kayo ay makinig. Pangalawa, aktibong makilahok sa klase. Makibahagi sa mga gawain upang maging masaya at makabuluhan ang pagkatuto, lalo na mamaya sa ating mga gawain. Respeto ang bawat klase, igalang ang bawat klase. Itaas ang kamay kung nais sumagot. So, wag mag-answer sa chorus. Kailangan kung gusto ninyong sumagot ay itaas lamang ang inyong mga kamay. Okay, ngayon, gusto niyo ba ng aktibidad? Yes. Gusto niyo ba ng aktibidad? Okay, ang ating Okay, ang ating aktibidad ngayon ay pinamagatang tama ba ang ginawa ko? Okay, meron ako ditong mga mini board. So, ang gagawin ninyo ay bibigyan ko kayo ng tig-iisang mini board bawat bangka. Okay. Okay, intindihin ng mabuti ang mga pahayag na aking ipapakita. Okay? Wala pa. Okay, magbibilang ako ng 1, 2, 3, saka pa ninyo itaas ang inyong mga sagot. Ang inyong sagot ay kailangang tama o hindi lamang. Acho? Butang na tagtama o mali din. Okay, ang inyong sagot ay tama at tama at hindi. Tama at hindi. Or mali. Okay? Pwedeng mali or okay, hindi na lang. Okay, hindi. Tama o hindi. Okay, naintindihan lang? Naintindihan lang? Okay, sa unang pahayag. Okay. Okay, sige, sagutan. Samaan. Nakita? Si Pedro ay Okay, sagutan. Number 1. Nakita ni Ana ang basurahan kaya doon na itinapon ang kanyang mga basura. Isa, dalawa, tatlo. Okay, ang sumunod sa aking instruction ay ang pangalawa. Ang sinabi ko na magsasabi ako ng isa, dalawa, tatlo, saka pa ninyo itaas ang inyong mga mini board or ang inyong mga sagot. Bibigyan ko ng isang tao. Tumutulong. Tama kaya ang tama? Tama o hindi? Dito naman siya. Tama ba? Okay, tama kaya ang tama ang inyong sagot? Okay, pangalawang pahayag. Si Pedro ay tumatawid kahit wala pa ang ilaw sa pedestrian lane. Okay? Si Pedro ay tumatawid Uy, hindi. kahit wala pa ang ilaw sa pedestrian lane. Okay? Isa, dalawa, tatlo. Okay. Uy, bawal na. Hindi raw. Hindi. Maling ilaw. Teacher, may ilaw. Dito lang, dili na. Hindi na daw. Ang inyong sagot ay tama o hindi. So for group 1, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3.
Okay, ang inyong sagot ay dapat hindi. So, ang nakakuha ng puntos ay ang 1 and 2. Okay, pangatlong. Okay, tama o kaya na ang pahayag number 2 ay hindi or mali. Okay, bigyan naman bigyan na lang natin ng tamang sagot yung kasi hindi or mali. Okay, next. Next, tinutulungan ni Liza ang isang matandang tumawid sa kalsada. Isa, dalawa, tatlo. Una ang pangkat 2. Una ang pangkat 3. Makinig mga bata. Hindi ko sinasabi na kung sino ang unang makataas ng kanilang nilibord ay makakuha ng puntos. Ang aking ibig sabihin ay kung sino ang may mga tamang sagot, yun ang may mga puntos. Tama ba lahat ang sagot? Okay. 1, 2, and 3 may puntos. Okay. Okay, pang-apat na halimbawa. Huwag maingay, pangkat 1. Okay, may nakita si Carlo na basura sa parke. Ngunit, iniwan niya lamang ito. Okay? Isa, dalawa, tatlo. Hindi mabasa ang list ng pangkat 2. Okay na. Mali na ang pangkat 2. Hindi na kita. Is, dalawa, kinig niya lang ang list. 3 and 1 and 3. Okay, mali. Sumunod si Ben. Sumunod si Ben sa pila sa tindahan kahit marami ng tao. Sumunod si Ben sa pila sa tindahan kahit marami ng tao. Isa, dalawa, tatlo. Mauna or hindi, kapag tama ang sagot, may puntos. Okay, tama kaya? Okay, sumunod si Ben sa pila sa tindahan kahit marami ng tao. Ito ay tama. Okay, may tie ang lahat, kaya bibigyan natin ng tip. Tatlong taong. Ano to? Taong? Taong sa pamayanan. Taong sa pamayanan. Okay, nag-enjoy lang ba sa ating unang aktibidad? Gusto niyo pa ba ng aktibidad? Okay, para sa ating meron palang tanong si teacher. Okay, unang tanong, bakit mahalagang pag-isipan kung tama o mali ang ating mga ginagawa sa araw-araw? Bakit mahalagang pag-isipan kung tama o mali ang ating mga ginagawa sa araw-araw? Para hindi Yes, little Patrick? Para hindi tayo makagawa ng masamang gawain sa ating kapiligiran at kapwa-tao. Okay, para maiwasan na natin ang pagkakamalian sa ating mga kapwa at sa kapaligiran. Tama, bigyan natin ng puntos ang pangkat. Pangalawa, bigyan natin sila ng picture ng teacher. Okay, sino pa? Sino pa ang makapagbigay kung bakit mahalaga ang napag-isipan kung tama o mali ang ating mga ginagawa sa araw-araw? Yes, little Daryl? Okay, pag-isipan natin mabuti, baka makakagawa daw tayo ng maling decision. Bigyan natin ng puntos ang pangkat 3. Okay, mahalagang pag-isipan kung tama o mali ang ating mga ginagawa sa araw-araw
Para walang gulo, para walang away. Yun ba? Para walang away? Yan, para walang away. Ano, sino pa? Yes, little Rachel. Intimidad at kapwa. Okay, help. Para maging magalang ang tao sa bansa. Okay, okay. Okay, kung palagi natin ginagawa ang tata sa ating komunidad, magkakaroon tayo ng pagkakaisa, kapayapaan sa ating pamayanan. Sa ating pamayanan. Okay, yun ang hinahanap ni teacher. Okay. Ngayon, gusto niyo ba ng pangalawang aktibidad? Ang ating pangalawang aktibidad ay pinamagatang hanapin ang tamang katangian. Okay, meron ako dito mga larawan. Okay, meron ako dito mga larawan at pag-isipan ninyo ng mabuti ang mga larawan kung ano ang mga katangian nito. Okay? Okay. Tingnan ng mabuti ang unang larawan. Pag-isipan bawat grupo ang katangian ng ginagawa ng mga bata sa larawan. Okay, pag-isipan ang larawan kung ano ang katangian nito. Okay? Okay, para sa unang larawan, ano kaya ang katangian ng mga bata na pinakita sa larawan? Para siyang selfie. Okay. Ikaw na namin Okay. Bakit maingay na magdededuct si teacher ng puntos? Gusto niya ba? Babawasan ko ang mga taong tumutulong sa pamayanan na nasa inyong mga bahay. Gusto niyo ba? Hindi. Okay. Ngayon, ano ang katangian ng unang larawan? Ano ang katangian ng mga bata sa unang larawan? Okay. Okay, para sa unang larawan. Yes, little Mayesa. Okay, mga batang nagtatapon ng basura sa tamang basurahan, ang hinahanap ni teacher ang katangian. Ano ang katangian ng mga bata? Yes, little Rizal. Tama? Yes, mapagmahal sa kalikasan. Ano pa? Aside sa mapagmahal sa kalikasan, ano pa? Yes, little Rizal. Mabuti ang ginawa. Ano pa? Yes, little Mia. Matulungin. Okay. Sa unang larawan, ito ay nagpapakita ng katangiang masunurin. Masunurin dahil nagtatapon ng basura ang mga bata sa tamang basurahan. Sinusunod nila ang patakaran ng pamayanan. Okay. Next picture. Next picture. Ano ang nakikita o napapansin ninyo dito sa halaman? Mga batang pumipila ng maayos sa kantin. Yes, little. May disiplina. Very good. May disiplina. Dahil pumipila sila ng maayos sa kantin kahit wala
malasakit dahil tumutulong siya sa kanyang kaklase. Sa kanyang kaklase? Anong nangyari sa kanyang kaklase? Nasagutan. May pananagutan. Okay. Hindi naman kaya na. Magtatawag ako lahat sa inyo sa isang tanong lamang. So, kapag may tanong si teacher, ang hinanap ko tatlo lamang or mga dalawa, hindi buong class ang tatawagin ni teacher. Di ba, no? Di ba? Gusto niya bang tawagin ko kayong lahat sa isang tanong? Okay. Okay, para sa panglimang larawan, ano ang pinapahiwatig sa limang larawan? Batang umamin sa guro na siya ay nakabasag ng paso. Paso. Ha? Yes, little Juriel. Okay, may pananagutan. Tama. Batang umaamin sa guro na siya ay nakabasag ng paso ay tinatawag na or nagpapakita ng katangiang may pananagutan. Okay. Ngayon, may tanong si teacher. Unang tanong, ano ang napansin ninyo sa sitwasyong ipinakita? Sa lahat ng larawang ipinakita ni teacher, ano ang napansin ninyo sa mga sitwasyon? Yes, Tito Dave? May? Yes, Tito Dave. Need help? Need help? Yes, Tito Rao. Nagpapakita ng respeto. Very good. Nagpapakita daw ang mga larawan ng respeto. Ano pa? Ano pa? Yes, Tito Patrick. Okay. Nagpapakita ng kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Okay. Ang mga sitwasyon na yan ay gumagawa ng mga tamang gawain. May pagmalasakit. Okay. Next question. Ano ang ipinapakita ng mga batang nasa sitwasyon? Ano ang pinapakita ng mga bata na nasa sitwasyon? Yes, Tito Latir? Yes, very good. Para lang bibigyan kita ng isang taong tumutulong sa pamayan nang ito ay panadero. Chef, panadero. Very good. Panadero. Ito ay panadero. Pangkat. Dali. Panadero. Okay. Ipinakita sa mga larawan ang mga batang sumunod sa mga alituntunin. Okay. Ay, next. Bakit mahalagang sundin ang mga alituntunin sa paaralan at pamayanan? Bakit mahalagang sundin ang mga alituntunin sa paaralan at pamayanan? Yes, little Abdila? Ha? Hindi ka marunong? Hindi ka marunong? Okay. Yes, little Jean? Para hindi magagawa ng mali. Yes, ito sign. Para walang aksidente. Okay, mahalagang sundin ang mga alituntunin sa paaralan at pamayanan upang mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kagandahan ng pamayanan at ng isang barangay. Okay. May tanong ka. Okay. Ngayon, base sa mga aktibidad na inyong ginawa kanina, ano sa tingin ninyo ang ating tatalakayin sa araw na ito? Yes, mga let Daryl answer. Mga katangian. Hindi magkakabal. Ang salita ng katangian si Little Daryl. Mga katangian. Okay, mga katangian. Mga katangian.
bata. Okay, ang ating tatalakay ngayon ay patungkol sa paglibasa ng ating paksa. Okay, mga alituntunin sa pamayanan. Okay, ang pamayanan ay binubuo ng mga taong namumuhay sa isang lugar gaya ng barangay o pamayanan. Okay, meron tayo dito mga alituntunin na dapat nating sundin upang maging or mapanatili ang kaayusan at kapayapaan ng barangay o pamayanan o paaralan. Okay. Mga katangian ng mabuting tagasunod sa mga alituntunin ng pamayanan. Okay, first one, masunurin. Ano kaya itong masunurin? Masunurin siya! Yes, little Russell. Ha? Masunurin. Ano sa tingin mo ang masunurin? Masunurin sa mga magulang. Masunurin sa mga magulang. Okay. Okay, masunurin. Nakikinig at sumusunod sa mga patakaran ng pamayanan tulad ng oras ng curfew o tamang pagtatapon ng basura. Saan dito ang masunurin? Yes, yung mga batang nagtatapon ng basura sa tamang basura. Ito ay example or halimbawa ng isang masunurin. Sumusunod sila sa mga patakaran ng pamayanan gaya ng tamang pagtatapon ng basura o oras ng curfew. Okay, sino ang mga naglalaro sa kapitbahay sa oras ng 10 p.m. sa gabi? 10 p.m. 10 sa gabi. Ha? Naglalaro pa ba kayo sa inyong mga kapitbahay sa oras ng 10 p.m.? Hindi, ang tanong ni teacher is naglalaro pa ba kayo sa mga kapitbahay ninyo? Kayo sa 10 p.m. Mag-EML kayo? Okay, tama ba? Okay, yan ba ay nagpapakita ng masunurin na Hindi, dahil hindi sila sumusunod sa oras ng curfew. May mga curfew ba sa inyong bahay? Anong oras sa curfew sa inyo? Anong oras? 7:30. Hindi yan katangian ng isang hindi yan sinusunod. Yan ba ay katangian ng isang masunurin? Okay. Ano ang unang katangian na ating diniscuss? Okay, masunurin. Ano ang masunurin? Nakikinig at sumusunod sa mga patakaran ng pamayanan tulad oras at curfew. Yes, nakikinig at sumusunod sa mga patakaran ng pamayanan tulad ng oras ng curfew o tamang pagtatapon ng basura. Yan ay halimbawa ng halimbawa ng masunurin, hindi curfew. Okay, next. Okay, yes, yan ang larawan ng halimbawa yan. Okay, bakit siya tinatawag na masunurin? Yes, little Joriel. Bakit ang larawan ay napapaliwatig ng masunurin? Dahil tumapo na Okay, next question kayo, okay? Nagpapakita siya ng katangiang masunurin dahil nagtatapon sila ng basura sa tamang basurahan. Okay, next. May disiplina. Pakibasa ng may disiplina. Pakibasa ng tahimik muna, tahimik. Okay, tahimik. Basahin ang lahat. 3, 2, 1, go. May
teacher kung kakinsa itong kwarta. Okay, dahil hindi niya alam kung kaninong pera daw iyon. Okay. Okay. Okay, ang pagbabalik sa pera ba sa inyong kaklase ay halimbawa ng may disiplina? Bakit? Dahil Dahil sumusunod ka sa batas. dahil sumusunod sa mamamayan? Dahil sinuli mo yung perang nakita mo. Dahil sinusuot yung perang nakita kahit walang Nakita. yes, kahit walang tao or nakakita sa inyo. Okay, yan yung example. Oo. Yes, ang picture ay parang si Alvina. Diba? Okay. Bakit siya nagpapakita ng katangiang may disiplina? Yes, Little Patrick? Dahil sila ay nagliliya. Naginig niya? Okay, very good. Nakinig ba kayo sa sagot ni Little Patrick Zay? Ano ang sagot ni Little Patrick? Mga batang Okay, ang sagot ni Little Patrick ay pumipila sila ng maayos. Pumipila ng maayos ang mga bata sa kantin kahit walang nagbabantay o nakakita. Yan ay tinatawag natin may disiplina. May disiplina. Very good. Next, may paggalang sa kapwa. Ano itong may paggalang sa kapwa? Check! Yes, Jen! Rialin. Ano itong may paggalang sa kapwa? Huwag maingay. Yes. Pwede ka bang tumayo, Little Rialin? Ano ang may paggalang sa kapwa? Okay, very good. Ang may paggalang sa kapwa daw ay mga batang gumagamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa iba o matatanda. Tama ba ang sagot ni Rialin? Opo. Okay, tama ba ang sagot ni Rialin? May paggalang sa kapwa gumagamit ng po at opo? Okay. May paggalang sa kapwa gumagamit ng magagalang na salita, hindi nakakasakit at iginagalang ang karapatan ng iba. Kapag kayo, nagsasalita kayo ng mga masasakit na salita sa inyong mga kaklase, di ba? Meron dito wala? Meron! Meron dito wala? Meron! Okay. Yan ba ay nagpapakita ng katangiang may paggalang sa kapwa? Okay. Ano ang dapat ninyong gawin para maiwasan yung makasakit kayo ng kapwa? Magbago! Yes, magbago, ma'am. Pagiging magalang. Iwasan na natin yung mga salitang bibitawan natin ng mga masasakit dahil nakakasikip yun sa ating mga kaklase, sa ating kapwa. So, kailangan ang ating, kahit mga kaklase ninyo, like, magsabi si Mayesha ng good morning, Patrick. Ang sasagot ni Little Patrick ay magandang umaga din, Mayesha. Okay, ganon. Gumamit ng mga po at opo, hindi lang sa mga matatanda, di ba? Magandang umaga po, teacher. O, di ba ganyan? Yan yung mga halimbawa ng may paggalang sa kapwa. Tayo sa may paggalang sa disiplina. Okay. Ito ay larawan ng Paggalang sa disiplina. Suko ba? May katangingian. Ana, Okay. Magandang umaga po, Lola. So yan ay tinatawag nating may paggalang sa kapwa dahil gumagamit siya ng po at o sa pakikipag-usap sa kanyang Lola. Sa kanyang lola. Next. Okay, pang-apat, may pananagutan. Ano itong may pananagutan? Yes, Little Kanso. Ano itong may pananagutan? Did you know, class, na mamaya may mga pregnancy teacher? Lalong-lalo na sa mga most active. Kanina may nakita na si teacher na most energetic. Sa ating klase, most active, most behaved. Yan, hanapin niya ni teacher. Yes, Little Kanso. Ano ang ibig sabihin ng may pananagutan? Ano ba ang ginagawa ng mga bata dyan kapag sinasabi natin may pananagutan? Yes, Little Hanisa. Okay.
ang sabi ni Hanisa ay itong example ito. Tama ba ito? Opo. Ay, may pananagutan? Opo. Okay, batang umamin sa guro na siya ay nakabasag ng paso. Paso. Okay, may pananagutan ang pang-apat nating katangian. Inaako ang responsibilidad sa sariling kilos at handang itama ang pagkakamali. Ganyan ba ang ginagawa ninyo, class? Hindi. Ha? Ganyan ba ang ginagawa ninyo? Hindi. Umaamin ba kayo kapag kayo ay nagkasala? Umaamin ba kayo? Humihingi ba kayo ng tawan? Okay. Inaako ang responsibilidad sa sariling kilos kapag nagkasala kayo, lalo na sa inyong mga kaklase. Sa mga teacher, umamin kayo na teacher, nakabasag ako ng teacher, nakaputol ako ng mga teacher, yes, nakabali ako ng bangko. Okay, and then humingi ng tawad. Very good. Aaminin ninyo ang inyong kasalanan at humingi kayo ng tawad. Yan ay katangian ng isang batang may pananagutan. Okay, ano ang una? Order. Wow! May sagot na siya sa pang-limang katangian. Yan ay, yan ang ating halimbawa dahil umamin siya na siya ay nagkasala at humingi ng tawad. Sa pang-lima, tama ang sagot ni Little Daryl. Mapagmalasakit. Okay, ano itong mapagmalasakit? Sir, mapagmahal. Mapagmahal? Aqua. Tumutulong sa kaklaseng nadapa? Yung sipitong na mga panggo. Ha? Okay. Mapagmalasakit, iniisip ang kapakanan ng iba. Tulad ng pagtulong sa matatanda at pagpapanatili ng kalinisan sa paligid. Ito ay halimbawa ng mapagmalasakit. Tinutulungan niya yung kaklase niyang nadapa. Yan ay tinatawag nating halimbawa ng mapagmalasakit. Kapag nakakita kayo ng isang matanda, yung lola ba ninyo or lolo na nahihirapan sa pagdala ng kanyang mga gamit, tutulungan niyo ba? Opo. Okay. Ang pagtulong ninyo ay nagpapakita ng anong Opo. katangian? Mapagmalasakit. Mapagmalasakit Dahil tinutulungan mo yung nahihirapan. yes, dahil tinutulungan yung mga nahihirapan, lalo na yung mga matanda. Yan yung example. Okay, ano ang pinapakita ng ating larawan? Sir. Sir, yes, Little Jalisan. Tumulong siya para di It's okay to answer English. Sa amo. Yes, okay, tumuto. May paggalang sa kapwa? Yes. Okay, tinutulungan niya yung matanda. Yan ay nagpapakita ng pagmamalasakit dahil Tinutulungan niyo yung matatanda. tama na bebe mo Matanda. Okay, may last pa ba? Wala na. Activity time. Activity tayo? Oh, may tanong si teacher. Para sa unang tanong, paano mo maipapakita ang pagiging mabuting tagasunod ng alituntunin sa paaralan? Again, paano mo maipapakita ang pagiging mabuting tagasunod ng alituntunin sa paaralan? Yes, pangkat una. Yes, Little Tante. Sumunod sa utos ng guro. Ano ka? Hindi magtapon ng basura saan-saan. Okay, hindi magtapo ng basura sa kahit saan-saan. Yun din ay nagpapakita ng pagiging mabuting tagasunod ng alituntunin sa paaralan. Okay, yan, ito. Pagtapo ng mga basura sa mga basurahan.
next. Ano naman ang gagawin mo kapag nagkakamali ka? Ano ang gagawin mo kapag nagkakamali ka? Teacher, oh. Alhari, ano ang inyong gagawin kapag nagkakamali ka? Ano yung signature? Okay, manahimik muna. Let Alhari answer my question. Ang tanong ni teacher, ano ang gagawin mo kapag nagkakamali ka? Okay, nagkakamali ka kay Julius or kay teacher. Ano ang inyong gagawin? Sige. Mag-sorry. Tama ba ang mag-sorry? Ha? Tama ba ang mag-sorry? Tama. Umamin ka ng iyong kasalanan kay Julio as humingi ka ng tawad. Yes, humingi ka ng tawad. Yan ay. Okay, anong katangian yan? Okay, ngayon, upang masukat ko at kung talagang naintindihan niyo ang ating talakayan. Okay, naintindihan na ba ang ating talakayan? Lang ba? Okay, ready na ba kayo sa ating We are in our Q&A time. Handa na ba kayo? Okay, first question. Ano ang mga katangian ng mabuting tagasunod ng mga alituntunin sa pamilya? Ano ang mga, okay, ibigay, ilang tanong si teacher, okay, ibigay ang lahat. Sinong makabigay ng 5 katangian na tinatalakay ni teacher nang walang tumutulong sa kanya, bibigyan ko ng 2 lollipop. Iris na dyan na. Okay, ano mga katangian ng mabuting tagasunod ng mga lituntunin ng kawilan? Ibigay ang 5 katangian para sa dalawang ibigay ang 5 na walang Kana bang mga kaysa na wala amin mo dyan? Kanang masunurin, tama ba? May pananagutan. May disiplina. Wait lang. May pananagutan. May pananagutan, walang tutulong. Pang-apat. Masunurin, may masunurin. Pang-apat. Disiplina. Okay, kapag matagal pa magsagot si Dante, pipili ako ng ibang. Magalang. May kata. May pananagutan. Okay, magbibigay si teacher ng isang bata. Bigyan ko. Yan, teacher. Bigyan ko. Ano si Sari? 1, 2, 3, 2, 1, go. Masunurin. May disiplina. Mapagmalasakit. Walang tutulong. May pananagutan. Pang-5. Paggalang sa... Paggalang sa kapwa. Tama. Tama to. Nagsabi ka na ng may paggalang. Yes. Parang hindi niya nabanggit yung mapagmalas. Okay, sino ang makakaktiyan? Masunurin. May disiplina. Mapagma... First, makinig. Masunurin. May disiplina. Masunurin. May
Mapag? Okay, picture mo na lang si Little Dante, Daryl, isang mga lollipop. Okay, first. Okay. Okay, ano ang una? Masunurin. May disiplina. Okay, masunurin, may disiplina, may pananagutan, tamang malasakit at ang tama talaga, yung nakalagay talaga. Okay, yan yung mga katangian na tinalakay natin ngayon. Okay, next. Bakit mahalaga ang pagiging masunurin at may disiplina sa pamayanan? Bakit mahalaga? Bakit mahalaga ang pagiging masunurin at may Okay, bakit mahalaga ang pagiging masunurin at may disiplina sa Parang walang magawa mali sa pagkasi. Pamamayan. Para walang magawang mali sa pagmamahalin ang mga Okay, bakit mahalaga? horse. Ah? Magadang. Okay. Okay, para sa katanungan, bakit mahalaga ang ano yun? Bakit mahalaga magiging Tagalang! bakit magalang sa pamayanan? Okay, bakit mahalaga? Chihuahua. Ano tayo? Ha? Oo, tama. Ha? Ayos na yun. Okay. Bakit mahalaga ang pagiging masunurin at may disiplina sa pamayanan? Bakit mahalaga? Yes, Little Julius. Yes, Little Julius. Bakit mahalaga ang pagiging masunurin at may disiplina sa pamayanan? Hindi ito lahat, isa lang. Makinig kayo dito. Umupo. Bakit mahalaga ang pagiging masunurin at may disiplina sa pamayanan? Hmm? May pagalang? May pagalang? Yes, Little Gazelle. Para? Para hindi makagawa ng mali. Mahalaga ang pagiging masunurin at may disiplina sa pamayan upang maging maayos at mapayapa ang ating Yes. Okay. Pangatlo, paano mo may papakita ang paggalang sa kapwa sa iyong paaralan? Paano mo may papakita ang may mga tanong siya kayo? Little Raw. Banda, paano mo may papakita ang paggalang sa kapwa sa inyong barangay o paaralan? Sumunod sa patakaran, may papakita ang paggalang sa kapwa. Yes, Little Time. Paano at gumamit ng po at yan ay halimbawa or katangian ng isang may paggalang sa Okay, next. Ano ang dapat gawin kapag ikaw ay nagkakamali? Yes, Little Skyler. Magsusorry. Very good. Nagsadya
mapayapa ang pamayanan? Yes, literal nila. Yes, literal nila. Bakit mahalaga ang katangian ito upang maging maayos at mapayapa ang pamayanan? Ang mga katangian ay tinatalakay natin kanina. Ang mga katangian ay tinatalakay natin. Para sa lollipop. Kumain na lollipop! Ha? Okay, sino? Para walang gulo? Okay. Mahalaga ang mga katangiang iyon. Mga masyunurin, may disiplina, may paggalang sa kapwa, mapagmalasakit at may pananagutan dahil nakakatulong yun lahat ng mga katangian doon para maging maayos at mapayapa ang ating pamayanan. Ang ating pamayanan. Very good. Okay, naintindihan lang ba? Oo. Okay, ngayon magkakaroon tayo ng panggawa. Okay, para sa unang grupo, basahin ang panutong pamunang pangkat. Bawat sitwasyon, piliin kung anong katangian ng mabuting nakasunod ang pinakita sa sitwasyon. Sulat ang tamang sagot. Okay, ito ang inyong task. Okay, isulat ninyo ang sagot dito sa ulihan. Okay, ito ang inyong pag-ibig. Okay, hindi ko pa sinabi na magsimula. Okay? Okay, para sa pangalawang pangkat. Okay. Para sa pangalawang pangkat, basahin ang panuto, pangalawang pangkat. Muhit at ipaliwanag panuto. Muhit na isang sitwasyon sa barangay o paaralan na nagpakita ng isang katangian at paliwanag ang gawa sa klase. Okay, di ba alam na ninyo ang mga katangian? Hindi ilawang kayo ng isang katangian. Yan ang bunyit ninyo. Para sa pangatlong pangkat, basahin ang panuto. Basahin ang kanta. Ipakita na sa kilawin panuto. Ipakita sa Okay, ang gagawin ng pangkat pangatlo ay ipakita ninyo sa maikling dula ang tamang kilo sa isang sitwasyon. Halimbawa ni teacher, merong halimbawa si teacher, pagpila. Yun, pagpila sa kantin ng maayos. At pangalawa, tamang pagdang sa basura. Okay, pwede din maghanap kayo ng inyong halimbawa. Pwede din kunin ninyo ang halimbawa ng teacher at inyong isalula. Naiintindihan lang ba? Grupuhin? Okay, para sa pangkat-3, para sa pangkat-2, okay, bakit maingay? Bibigyan ko lamang kayo ng 5. Teacher, ikaw na mo na-dress. Pakita sa kilos, teacher na. Sige, ikaw ang nila.
Buta ka dire. May palawan. Ano ang inyong name? May pananagutan. Sir, may pananagutan. Pipili ako ng isang presenter sa bawat grupo na mapaliwanag sa inyong mga gawa dito sa harap. Okay. Si Ay, si Alex Miller na lang doon. Sino ang nag-guhit last time? Si Skylar or si Jamie? Si Skylar. Uy. May time. Si Skylar na yung drawing. Kani Skylar oh. Ya po yung drawing na. Si Skylar okay. Mayo yung drawing. Drawing ganyan. Bagong video na yun. Ang natong sa prelim. Kaya, save. Kasi, nalimot ko sa... I-picture ba na ako? Ang natutlok na ko. Kanina ko nga. Kaya kita din mo? It's okay. Okay na? Nag-practice na ang pangkat pangatlo. Sila ay nag-practice. Pangkat pangalawa, nagsasagot ang pangkat Ano po ako? Pupunch. Okay, 2 minutes na lang. 2 minutes and 51 seconds. Sige, okay lang, okay lang. Abot ng Diyos sa maestro. Okay lang. Kumuya kayo. So, matagal siya matapos. Uy, nahatag daw mo korte. Huwag na Lola, sa'yo na lang yan. Diba? Ayaw na. Blurt ang camera. Sir. Sir. Blurt ang Tapos na ba? Ha? Sir, saba kayo ng preacher. Okay, bawasan ko ba ang sagot? Hindi. Ha? Bawasan Hindi. ko ba? Okay, so ang gagawin ninyo ay manahimik kayo nagsasagot pa ang pangkat pa. Ang dalawa. Sir, naba kayo. Ano? Ang marker dyan. Wala, teacher. Ilan ang marker dyan? Binigay ko. Isa. Nasaan ang isa? Ay, teacher ako. Nasaan ang isa? Marker. Isa, dalawa. Nasaan ang Nag-isip isa? patay mo na. Teacher, panikit. Mamaya na dahil isa sa Ito ang inyong pamantayan. Nilalaman 5 puntos, 3 points. Yung nilalaman, prevention ko 5 points kung tama at maganda yung ginagawa ninyo. So, bibigyan ko kayo ng 5 points kapag
pag 3 points naman kung maganda siya pero may kulang. At kung 1 point is kulang pa ay kailangan pa ng mga hindi pa talaga ng improvement. Okay, okay po sa mga pagbawasan Okay, alam niyo ba na natagalan ng pangkat pangalawa dahil maganda ang kanilang drawing. Tingnan natin mamaya ang kanilang drawing na yun. Okay, okay. Bigyan ko na lang kayo ng 30 segundo. So, 13 seconds. Ano, wala na. Galit 30 seconds. Ito nga, bulag-bulag. Okay, last 15 seconds. Last 20 seconds. Okay, may tape dito, may tape. Yeah?
ito ang mga pagpipilian. Sumunod si Maria sa patakaran ng paaralan na huwag magkalat sa silid-aralan. Yan ba ay masunurin? Okay, next. Okay, may disiplina ba ang number 2? Ha? Okay, may disiplina. Okay, tinutulungan ni Ana ang kanyang kaklaseng nahulog ang mga libro. Yan ba ay katangian ng mapagmalasakit na bata? Yes, mapagmalasakit. Tinutulungan. Next. Okay, humingi ng paumanhin si Pen nang malaman niyang siya ang nakabasa ng kaso. Okay, yan ba ay may pananagutan? Okay, tama. Next. Okay, may paggalang sa papa. Thank you so much, Pangka. Una, bigyan natin sila ng palakpak. Okay. Nakakuha sila ng, okay, nilalaman, five, pagkamalisakit, five, at operasyon kasi nagpa-participate lahat. Bigyan natin ng 15 points. Okay, para sa pangalawang pangkat. Okay, sino yung, next. Pangkat, pangatlo. Okay, ipakita sa kilos. Ito, maganda to. Ipakita sa kilos. Okay. Okay. Bigyan ng bigyan kapag kayo ay ready na para makapag-lights, camera, action. Hindi pa tako. Hindi pa action. Okay, ready na? Ready na? Okay, bigyan natin ng lights, camera, action. 3, 2, 1, go! Lights, camera, action! This is group activity. Okay, ang panuto, ipakita sa maikling tula ang tamang kilos sa isang sitwasyon. Okay. Tingnan ang mabuti pag nagawa niyan po kung ano ang pinakitang kilos o katangian ng pangkat. Okay, sabihin niyo muna kung anong katangian ito. Anong katangian ito? Mapagmalasakit. Okay, 3, 2, 1, mapagmalasakit. Go. Hindi makikita ko, Pe. Okay, magdiyan ka muna sa kilid ni Daddy. Okay, 3, 2, 1, start. Nga na, di mo dyan. Nga, di mo dyan. No, Choy, sige, tatawa sila, Choy. Okay na? Okay na? May isa pa. Okay, ano ang pangalawang katangian? May paggalang sa kwapa. Okay, may paggalang sa kapwa. 3, 2, 1, go! Okay, wag tatawa. Wag tatawa. Okay na? Okay, thank you so much. Bigyan natin sila ng Jollibee Club. Uy, alam niyo ba ang Jollibee Club? Ay, hindi pa tapos? Sige. Goodbye. Thank you, classmates. Okay. Bigyan natin sila ng Jollibee Club. Alam niyo ba ang Jollibee Club? Ang pangkat 3 ay manatiling nakaupo. Pangkat 2 and 1 ay tatayo. At harapin ninyo ang pangkat 3 at bigyan ng Jollibee Club. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, Jollibee. Para sa panghuling pangkat. Ang gumuhit. Yes, gumuhit. Learning center.
nasabing sitwasyon sa barangay o paaralan na nagpapakita ng isang katangian at ipaliwanag ang inyong gawa sa klase. Saan ang inyong gawa? Wow! May pananagutan. Ipaliwanag. Ano yan? Anong katangian at anong ginagawa? Bakit siya tinatawag na may katangian? Dahil ito ang lalaki. Sige, Dahil mami. ito ang lalaki ay nakasad. Nakagawa. Nagawa sa kasalanan. Tapos sinasabihan siya ng kanyang guro na siya ba yung gawa. Sabi na nung Anong bata? bata na, opo, ako ang Kabasag ng nakabasag ng paa. Humingi siya ng tawad sa kanyang guro. Okay, very good. Tapos na? Sige, teacher, thank you. Okay, very good. Tama ba ang pananagot na kanyang ginawa? Tawag natin siyang pananamay pananagutan dahil sumamit siya. Sumamit siya ng kanyang kasalanan at tawad. Okay. Bigyan natin ng nilalaman 5, pagkamalikhain 5 dahil napakaganda ng kanilang buhit. At cooperation 5, bigyan natin ng 15 points. At bigyan natin sila ng anong palakpak ang nalaman ninyo? Ano? Okay, and I sing in a club daw. Sa easy. Okay. Okay. Ha? Nice. Nice. Bigyan natin sila ng Macdo Club. Alam niyo ba ang Macdo Club? Okay, ganito. Macdo Club goes like this. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ha? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Macdo? Yes, okay. Pangatlong pangkat at unang pangkat tayo at humarap kayo sa pangkat pangalawa. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Okay, very good. Dahil nagpa-participate ang lahat, bibigyan ko ng limang Ay, tatanong na tayo. Ay, may tanong teacher. Tingnan mo. Balag tayo, at least. Balanap tayo, teacher. Ay, naging may pitong bago. Bilang na ba kayo? Okay, pangkat, pangatlo, bigyan din natin ng 18 naman nilang pandar. Ay, 13 naman nilang. wait lang, hindi pa tapos si teacher. Okay, dahil sino ang perfect? Amen! Ano, group 1 at group 2. Okay, group 1 and group 2. Meron ka ba dyan? Ah, yes, my gogo. Okay, ang 15. Okay, dahil sino yung 15, ang unang pangkat, bigyan natin ng dalawa. Okay, bigyan natin ng dalawa ang taong sumusunod sa pamayanan. At sino yung perfect din? Group two. Ang group 2, bigyan din natin ng dalawa. Tama ngayon po ng teacher sa para sa... Okay, nag-enjoy lang ba? Okay, ngayon, meron tayong cycling, meron tayong bicycling or short. Okay, kumuha ng ballpen at sagutan ito. Kumuha ng ballpen at sagutan. Anissa, Yalin, okay na? Nag-count na sila, nag-count. Okay, paano to? Basahin ng mabuti ang bawat tanong. Piliin ang titik ng tamang sagot. So, pwede din ninyong bilugan ang titik ng tamang sagot.
Okay, tapos na? Okay, ibigay ang papel sa akin. Ibigay sa akin ang papel. Okay, umupo na. Bumalik ka sa mga upuan. Okay, sino sa tingin ninyo ang Group 1. nanalo sa ating sa araw na ito? Ha? Okay, tayo ay magbilang. First time. Okay, bilangin natin ang meron ba? Yes. Okay, bilangin natin ang one. Umupo. At least makapress. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ang group 1 ay nakasuha ng 10 points. okay, group 1 nakakuha ng 68 points. Okay, for group 2, ang pagsuko. Dog, lagi na 16. Bilisan na lang kung sino ang nanalo for group 2. 10 time. Okay, for group 3. Dog,